Maaari ba kayong magsitayo para sa ating panalangin? Miss Kim, maaari mo bang pangunahin ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon ulit mga bata. Bago kayo magsiupo, pakipulot ng mga basura sa ilalim ng iyong upuan. Maaari na kayong magsiupo. Bago tayo magsimula sa ating aralin, may mga alituntunin muna ako na dapat niyong sundin. Pakibasa mga bata. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng mga bata, may ipapakita akong larawan sa inyo. Ang gawin niyo lang po ay hulaan kung ano ang nasa larawan. Mga bata, ano ang nasa larawan? Tama, ang nasa larawan po ay ang mga pananim at alagang lupa. Kayo mga bata, may mga pananim ba kayo sa inyong bahay? Mabuti naman kung ganun. Paano kung may alaga ba kayong mga hayop sa inyong bahay? Mabuti naman. Magaling. Tayo ay may iba't ibang alagang hayop gaya ng pusa at aso. Meron din tayong hayop na ating pinagkakatiwalaan. Kayo rin ba ay naghahandog sa Panginoon kapag marami kayong ari sa inyong mga tanim o alaga? Mabuti naman kung ganun. Paano naman kung sa tingin ninyo pinapaboran ang inyong kapatid kaysa sa iyo? Ano ang gagawin mo? Mabuti naman kung ganun. Ngayon naman sa hapong ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa parabola na si Cain at Abel. Si Cain at si Abel. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Sa puntong ito, makikita ninyo ngayon ang mga pagsubok na haharap sa magkapatid. May babasahin akong kwento at makinig kayo ng mabuti. Sina Adan at Eva ay may dalawang anak na si Cain at ngalan ng panganay at Abel naman ang pangalawa. Si Abel ay nagiging pastol habang si Cain ay naging magsasaka. Si Cain ay nagiging magsasaka. Dumating ang panahon na naghahandog ang magkapatid sa Diyos. Si Cain ay naghahandog ng kaniyang ani mula sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kaniyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang mainam na bahagi. Ang Diyos ay nasisiyahan kay Abel at sa kaniyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi malarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit.
Kaya't sinabi ng Diyos, anong ikinagagalit mo? Cain, bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, hindi ka ba kaluluburan? Kung masasama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong paghaharian ka, kaya't kailangan maglabanan mo ito. Isang araw, niyaan ni Cain ang kaniyang kapatid na pumunta sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Kaya naman tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Diyos, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katurungan. Pinarusahan ng Diyos si Cain. Sinabi ng Diyos na hindi na makakapag-ani si Cain kahit bungkalin nito ang lupa. Siya ay magpapaalaga, gala sa daigdig, na igayon ng Diyos si Cain ang palatandaan sa noo bilang babala na hindi siya dapat patayin ninuman. Pagkatapos nito, si Cain ay umalis sa harap ng Diyos. Siya ay nagtungo sa lupain ng Nod palayo sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, may mga gabay na tanong muna ko. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Maraming salamat. Ngayon, nagustuhan niyo ba ang aking kwentong binasa mga bata? Mabuti naman. Ang parabola ay akdang pampanitikan na nagsasalaysay at nagtuturo ng kinikilala, pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ng nasa Biblia. Ito ay may mga elemento tulad ng tauhan, tagpuan at banghay. Ang tauhan ay siyang gumaganap sa kwento. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Eva, Adan, Cain at si Abel. Ang tagpuan naman ay dito mangyayari ang kwento. Kaya naman, saan ang tagpuan sa kwento? Magaling! Ang tagpuan sa kwento ay sa tahanan at bukirin ng Adan at Eva, kung saan pinatay ni Cain si Abel. Ang banghay naman ay ang pagkasunod-sunod na pangyayari sa kwento. Ito ay may tatlong bahagi, ang simula, gitna at wakas. Saan banda ang simula sa kwento? Tama, ang simula
ay tila masaya sila at nag-aalay ng handog para sa Panginoon. Saan naman banda ang gitna sa kwento? Magaling. Ang gitna sa kwento ay noong nagkaroon ng sila at galit si Cain kay Abel dahil sa handog nito sa Diyos. Saan naman banda ang wakas? Magaling. Ang wakas sa kwento ay binigyan siya ng sumpa ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Kayo mga bata, naranasan niyo na bang magselos sa inyong kapatid? Ang pagsisilos sa inyong kapatid ay isang kasalanan. Ito ay hindi magugustuhan ng Diyos, lalo na kung ikaw ay magtatanim ng galit. Ngayon, babalikan natin ang ating gabay na tanong. Sa iyong palagay, ano ang inalay ni Cain at Abel sa Diyos? Magaling. Sino ang mga magulang ni Cain at Abel? Tama. Ano ang hatol ng Panginoon kay Cain? Magaling. Ano ang aral na napulot ninyo sa kwentong binasa? Magaling. Kung ikaw si Cain, ano ang gagawin mo? Papatayin mo rin ba ang inyong kapatid dahil sa silos? Bakit? Ngayon mga bata, magkaroon tayo ng aktibidad. Mga bata, basahin niyo ng sabay-sabay. Magaling! Gamit ang aral na iyong natuklasan sa kwento, isulat sa heart ang kabutihan at kagandahang asal na nais iparating sa kwento. Dito ang kabutihang loob at kagandahang asal. Ngayon mga bata, magkakaroon naman tayong pagtataya. Mga bata, basahin ng sabay-sabay. Magaling! Gamit ang graphic organizer, bigyang halaga ang pagmamahal sa kapatid. Bigyan niyo ng pagmamahal ang mga kapatid ninyo.